Tiniyak ng Department of Education na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagbabalik ng dating school calendar ng mga mag-aaral sa bansa. May detalye si Kenneth Pasyente. Alauna ng hapon ang pasok ng anak ni Reynalyn sa eskwelahan. Pero dahil sa kasagsagan ng init ng panahon sa mga oras na ito, pabor siya sa pagkakansela ng in-person classes sa karamihan ng mga eskwelahan ngayon. Kasi nga, delikado. Pwedeng yun, mahilo, makit yung ulo, magsuka, ganun, sa sobrang init ng panahon. Kaya para sa kanya, mas mainam kung ibabalik na ang dating school calendar, kung saan Abril at Mayo nakasagsagan ng tag-init ang bakasyon ng mga estudyante. Bagay na tinatrabaho na ng DepEd ngayon. Sa public hearing ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ng DepEd na ibinabana ng kagawaran sa 2 taon ang period para sa gradual na pagbabalik ng dating schedule. The proposed 2-school year gradual reversion was the subject of extensive consultations conducted from January to February this year with field personnel, parents organizations, teacher organizations, private school associations, student leaders, and various stakeholders. As a result of the consultation, school year 2024-2025 is scheduled to end May 16. That is in the next 2 weeks, Mr. Chair, while school year 2025-2026 will end on April 16, 2026, and to complete the reversion, school year 2026-2027 will already start by mid-June and end in March. Dagdag pa rito, nagsumite na rin ang kagawaran ng liham kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakasaad ang iba pang opsyon kaugnay ng reversion ng school calendar. In the meantime, we respectfully appeal to the committee to allow the President time to study the said options carefully. DepEd commits to implement this decision accordingly. Sakaling maaprubahan, magkakaroon na lamang ng 165 in-person school days ang mga mag-aaral sa darating na school year, habang ang iba ay gagawin sa pamamagitan ng distance learning. Batay kasi sa Republic Act 7797, dapat ay nasa 200 hanggang 220 school days ang mayroon sa Pilipinas. Inilatag naman ng Health Department ang posibleng epekto ng tumataas na heat index lalo na sa mga bata. Ayon kay Dr. Vito Roque ng DOH Epidemiology Bureau, hindi maaalis ang posibilidad na makaranas din ang mga bata ng heat-related illnesses sa kabila ng kanilang murang edad. Katunayan, mas lantad nga raw sila sa panganib na dulot ng matinding init ng panahon. Compared to adults, children experience a greater heat gain from the environment, and yet have the reduced ability to dissipate this heat by evaporation, secondary to their greater surface area to body mass ratio and lower sweating capacity respectively. Reference rin po ito. And further, children have less experience recognizing heat stress symptoms, less awareness of their hydration status, and less of an urge to drink water. Dagdag pa rito, mas nahihirapan ang mga bata na makapag-focus sa kanilang pag-aaral. 7,800 of the 11,706, in percentage 67%, public school teachers have experienced intolerable heat, in open and closed quotations, in their classrooms, and that the most commonly reported result of this intolerable heat is students' difficulty in paying attention to their lessons, 86.6%, followed by increased absenteeism, 39%, and ailments triggered by the heat, 37%. Muli namang binigyang diin ng DepEd na may otoridad ang mga eskwelahan na magkansela ng klase kung sa tingin ng mga ito ay hindi na kaaya-aya ang sitwasyon sa mga silid-aralan dahil sa mainit na panahon. Maaari rin silang mag-shift sa alternative delivery mode o distance learning, gayon din ang adjusted schedule, depende naman sa LGU na may sakop ng eskwelahan. The frequency of the types of ADM being implemented in public schools, we have 2.6% of them are online, modular, that's 38%, and blended 59.4%. You will see that the frequency for blended learning would be highest from among the 3 alternative delivery modes, because many of our LGUs already have adopted adjusted schedules. So they have on face-to-face classes for the cooler hours of the day, and they have the home-based learning for the hotter hours of the day. So generally, yung 10 to 3
na oras during the day ang iniiwasan natin for face-to-face. So may mga flexibility sa schedule like 6 to 9 or 3 to 6 in the afternoon. Nag-abiso ang Education Department sa mga pampublikong eskwelahan na pansamantalang ipatupad ang asynchronous classes o ang distance learning dahil sa mainit na panahon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.